Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 3 at versikulo 11 hanggang 32. Ang ebanghelyong ito ay mula sa 3 talinghaga na ipinahayag ni Jesucristo na mababasa natin sa ika-15 kabanata ng Ebanghelyo ni San Lucas. At ang konteksto ng pagbibigay ni Jesus ng talinghaga ay sapagkat isang araw ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit sa kanya upang makinig. Ngunit mayroon doong mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, mga iskriba na nagbubulong-bulungan. At ang sabi nila na si Jesus daw ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Sa kultura ng mga Hudyo at sa kanilang pananampalataya, ang maniningil ng buwis ay isang traidor. Kumikita ng salapi sapagkat ang kanyang hanap buhay ay paniningil ng salapi mula sa kanyang mga kababayan upang ibigay sa Imperyo Romano. Siya ay traidor sapagkat itinuturing siyang nagdadagdag sa bigat ng buhay ng kanyang mga kababayan. At may ugnayan sa kanilang kaaway ang mga Romano. Kaya nga ang maniningil ng buwis ay isang taong makasalanan at marumi. At ang mga iba pang mga makasalanan na kasama ng mga publikanong ito ay nais makinig kay Jesus. At naroon ang mga Pariseo at mga iskriba na alam lahat ang tungkol sa batas. At alam nila ang kalagayan ng isang taong makasalanan. At sabi sa lumang tipan ay huwag makisalamuha sa kanila sapagkat ang sinumang Hudyo na makisalamuha sa kanila ay magiging marumi rin. Kaya nga kanilang pinagbulong-bulungan ang aksyon ni Jesus sapagkat tila ba hindi naman pinipigilan ni Jesus ang mga taong ito na makinig sa kanya at hindi rin siya lumalayo. At sa kontekstong ito ay nagbigay si Jesucristo ng talinghaga. At ang talinghagang ito ay tungkol sa isang ama na may 2 anak na lalaki. At ito ang talinghaga ng tinatawag nating alibughang anak o ang iba, ito ay pinamagatang alibughang ama. At sa talinghagang ito, ang bunsong anak, ang nakababatang kapatid ay hiningi ang kanyang mana sa kanyang ama. At ito ay isang malaking kawalan ng respeto sapagkat sa kultura ng mga Hudyo, hindi maaaring hingiin ng mana habang nabubuhay pa ang mga magulang. Kapag hiningi mo na ang mana sa mga magulang na nabubuhay pa, para bang sinasabi mong nais na kitang mamatay o ikaw ay patay na para sa akin. At pagkatapos nun, yung kanyang mana ay kanyang pinagbili at iniwan ang kanyang tahanan, iniwan ang kanyang ama at pumunta sa malayong lupain. Makikita natin dito ang larawan din ng tao sa ating ugnayan sa Diyos. Ang buhay natin ay buhay natin na tinanggap natin sa Diyos. Ito ang ating kabahagi. Ngunit isang araw, kung sasabihin natin sa Diyos na sa akin na lang ang buhay ko at ayoko nang may kaugnayan sa iyo, tayo ay lalayo sa Diyos, pupunta sa malayong lugar. Ito ang larawan ng talinghagang ito para rin sa atin na nais putulin ang anumang ugnayan sa Diyos at tamasahin yung sarili nating buhay, isang buhay na walang Diyos. Kaya nga ang alibughang anak na ito ay pumaroon sa isang malayong lugar, nagpakasaya at nilustay ang kanyang mana.
At doon ay inabutan siya ng tagutom, kaya namasukan siya at naging alipin sa isang taong nag-aalaga ng baboy. At siya ay naglingkod sa mga baboy. Makikita na natin dito ang kinasadlakan ng batang ito. Ang gusto niya ay kaligayahan at kalayaan. Ngunit siya ay napunta sa isang kalagayan na siya ay mas masahol pa sa pinakamababang alipin. At doon ay walang kaligayahan kung hindi kalungkutan. Larawan ng taong humiwalay sa Diyos. Nilustay ang kanyang buhay sa pagsasaya sa makamundong kasayahan, sa makalupang kaligayahan. Ngunit sa harap ng totoong mga pangyayari sa buhay, nakikita ng isang taong lumayo sa Diyos na siya ay nag-iisa. At ang pagkaalipin niya sa mga baboy ay larawan ng pagkawala ng dignidad at pagkakakilanlan sa sarili o identity. Sapagkat ang mga baboy ay maruming hayop, hindi ito kinakain ng mga Hudyo. Ngunit ang taong ito, ang alibughang anak na ito, ay naglingkod sa pinakamaruming hayop. At nung siya ay nagugutom na, gusto niyang punuan ng kumakalam niyang sikmura ng pinagbalatan ng pagkain ng baboy. Ganun na lamang ang pagkawala ng dignidad niya. Para bang sinasabi ng talinghagang ito, kahit yung pagkain ng baboy ay hindi niya maaaring kainin, yung balat lamang. Ngunit kahit yung balat, pinagbalatan ng pagkain ng baboy ay ayaw ibigay sa kanya ng may-ari. Mas mahalaga pa ang mga baboy kaysa sa kanya. Isang nakakalungkot na kalagayan. Isang tao na hindi niya na makilala ang kanyang sarili sa pagkawala ng kanyang dignidad, kung siya ba ay tao pa o hayop na. Kaya nga sa sitwasyong ito, makikita natin ang ating buhay, na ang mga taong naliligaw at napapalayo sa Diyos, minsan ay hindi na nila nakikilala o naaalala na ang totoong pagkakakilanlan ng tao ay tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Isang Diyos ng pag-ibig at isang Diyos ng ugnayan sa iba. At ito ang kinasadlakan ng alibugha, na wala ang wangis at larawan ng Ama. Kaya nga, nais niyang itulad na lamang ang kanyang kalagayan sa mga hayop. Kaya nga kung titignan natin, ang taong nasa kasalanan ay nakakagawa ng mga bagay na hayop lamang ang gumagawa. Isa bang tao na nawawala na sa sariling isip, wala nang layunin ng buhay, kaya kayang gumawa ng mga karumal-dumal na krimen dahil sa pagkakalayo sa Diyos? Ngunit ang mabuting nangyari sa talinghagang ito, sinabi rito na sa ganong kalagayan, ang alibughang anak ay bumalik sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin, pumasok siya sa kanyang kalooban. Dahil nakikita niya na ang kanyang kalagayan ay hindi na mabuti. Isang nakakalungkot na sitwasyon at maaaring siya ay naaawa na sa kanyang sarili. Kaya nung pagbabalik niya sa kanyang sarili, naalala niya na mayroon siyang ama at mayroon siyang tahanan. Kaya sinabi niya, sa tahanan ng aking ama ay maraming alipin, ngunit sila ay kumakain ng maayos. At sa pagbabalik loob niya na ito, ay nagbago ang kanyang pananaw. Sabi niya, babalik ako sa aking ama, sasabihin kong nagkasala ako sa iyo at sa langit. Hindi na ako karapat dapat tawagin na anak, alipin na lamang. At dito nga siya ay tumayo.
Napakagandang larawan at napakagandang salita mula sa pagkakasadlak sa isang mababa, marumi na kalagayan, siya ay bumangon at tumayo. Larawan ng isang taong muling humarap sa buhay. At siya ay naglakbay pabalik. Malayo pa siya, natanawan na siya ng Ama. Isa na namang napakagandang mensahe mula sa talinghagang ito. Bakit? Sapagkat ang Ama ay araw-araw naghihintay. Bawat sandali, bawat minuto nakatingin doon sa landas na ginamit ng anak palayo. Namamag-asa na ang landas na iyon isang araw ay ibabalik din ng kanyang anak. Kaya nga, buong pag-asa, buong pananampalataya, ang Ama ay naniniwala na babalik ang kanyang anak. At nung nakita niya ang anak na bumabalik sa malayo pa lang, ang Ama ay tumakbo na. Sinalubong ang anak, niyakap at hinagkan. Sa kultura ng mga Hudyo, ang patriarka o ang isang taong mahalaga o importante sa lipunan ay hindi sumasalubong sa sino mang dumarating, bisita man, kamag-anak man, kapamilya man. Ang patriarka ay nakaupo sa isang silid kung saan tinatanggap ang bisita o sino mang dumarating sa bahay. At doon niya kakausapin ang sino man. Ang sumasalubong sa mga taong dumarating ay ang mga alipin. Kaya nga, ang Ama ay hinubad ang kanyang dignidad. Nagulantang ang lahat ng nakamamasid. Para bang itinapon niya sa hangin yung kahalagahan ng kanyang pagkatao. Pero para sa Ama, mas mahalaga yung anak na bumabalik. Napakagandang isipin na totoo minsan tayo ay napapalayo sa Diyos. Ngunit napakagandang pagnilayan na ang Diyos sa tuwina ay naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya nga, sabi ng Ama, kunin ang pinaka maganda at mahusay na damit sa bahay. Isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing. Suotan siya ng sandalyas. Ang pinakamaganda at maayos na damit sa bahay ay pag-aari ng Ama. Isang damit na punong-puno ng karangalan. Ibinihis doon sa bata upang ibalik ang dignidad na nawala. Ang singsing sa Biblia, ito ay tinatawag na singsing na tanda o simbolo ng katauhan ng tao. Signet ring. Kapag sila ay gumagawa ng mga panukala o mga importanteng dokumento, isinusulat ito at inirorolyo. At yung rolyo o balumbon ng papel ay lalagyan ng kandila o sa English ay wax. At bilang pirma, lagda, yung singsing na yon ay itatatak doon sa lagda, doon sa tinunaw na kandila o wax. Tanda na ito ang aking pagkatao. Kaya nga sa Biblia, kapag ka ang isang makapangyarihang tao ay nais ibigay ang kanyang kapangyarihan o isali ng kanyang kapangyarihan sa isang tao, binibigay niya ang kanyang singsing. Para bang ang taong pinagbigyan ng singsing ay tao na kaugnay o karugtong ng kanyang pagkatao. Halimbawa, si Jose sa aklat ng Henesis ay binigyan ng singsing ng Paraon. At si Jose na ang namahala sa katauhan ng Paraon upang ipamahagi ang mga trigo, ang mga pagkain sa mga taong nagugutom. Para bang ibinigay ng Ama ang singsing at sinabing hindi nawala ang pagkakakilanlan o yung identity ng alibugha. Hindi siya hayop, siya ay anak ng Ama. Siya ay bahagi ng tahanan. At sinuotan siya ng sandalyas. Sa Biblia, ang mga alipin
mga lingkod ay nakayapak. Ang mga taong malaya, ang mga taong may dignidad ay may sandalyas. Higit sa lahat, ang sandalyas ay tanda ng paglaya mula sa pagkaalipin papunta sa paglaya. Sa aklat ng Exodus, bago tumawid mula sa Ehipto ang mga Israelita, sinabihan sila ng Diyos na magsuot ng sandalyas. Isang pagkakataon na mula sa isang kalagayan, ikaw ay tatawid papunta sa bagong kalagayan. At sinasabi ng Ama, hindi ka alipin. Sapagkat ayun ang sinasabi ng alibugha, kahit wag na akong ituring na anak, alipin na lang. Ang sabi ng Ama, hindi ka alipin. Pagkatapos noon, sabi ng Ama, patayin ang pinatabang guya. Ang pinatabang guya ay isang hayop na kinakatay upang ihanda sa espesyal at malaking okasyon. Kayang magpakain ng daan-daang tao. Kaya nga, ang salitang ginamit dito sa Griego ay sitos. Hindi ordinaryong pagkain ang pinapakain sa guya. Hindi damo sa bukid. Kung hindi mga trigo, mga mais, mga pagkain ng tao. Upang ihanda ang karne ng guya para sa malaking kapistahan. Ang ibig sabihin, may kapistahang mangyayari sa bahay ng Ama. Ngunit nung dumating yung anak na naligaw, hindi na mahalaga sa Ama yung kapistahan na ipagdiriwang. Mas malaking kapistahan yung nasa harapan niya. Ang kanyang anak na nagbalik. Sabi niya, ikaw ay nawala, ngunit natagpuan. Ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay. Napakagandang talinghaga sa panahong ito ng Kwaresma, na tayong lahat ay inaanyayahan ng Diyos na magbalik sa totoo nating tahanan, sa totoo nating pagkakakilanlan, sa totoo nating dignidad, na tayo ay mga anak ng Diyos. At sa tuwing nagbabalik ang isang makasalanan, sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, nagdiriwang ang kalangitan. Mas maligaya ang langit sa pagbabalik ng isang tupang naligaw kaysa sa 99 na hindi kailangan ng pagbabalik loob. Sa panahon ito ng Kwaresma, tayo ay kinakausap ng Diyos at inaanyayahan. Sinasabi sa atin, mayroon tayong tahanan sa yakap ng Diyos na nagmamahal sa atin. At sa paglalakbay na ito ng pagbabalik loob sa Diyos Ama sa langit, kasama natin sa paglalakbay sa bawat hakbang ang ating Panginoon. Kaya nga ipinadala siya ng kanyang Ama mula sa langit patungo sa sanlibutan upang samahan ang sangkatauhang nalayo sa Diyos na maglakbay pabalik sa Diyos. Tayo ay magpasalamat sa napakadakila at napakalaking pag-ibig ng may likha sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.